Siya ay isang tanyag na American rapper, songwriter, actor, The Rain? The one with the cabin in the woods. Blair Witch Project. No, man. at businessman. Pero bago makamit ang tagumpay sa buhay, ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Snoop Dogg? Pero bago tayo magpatuloy ay shoutout muna sa nag-request ng ating kwento. Tara, simulan na natin. Si Calvin Broadus Jr. o mas kilala sa tawag na Snoop Dogg ay ipinanganak noong October 20, 1971 sa Long Beach, California. Ang kanyang ama ay si Bernard Barnado at ang kanyang ina ay si Beverly Tate. Pero paano naging Calvin Jr. si Snoop Dogg? 3 buwan pa lamang matapos ipanganak si Snoop Dogg ay iniwan na sila ng kanyang tunay na ama. Kaya naman dinala niya ang pangalan ng kanyang stepfather na si Calvin Broadus Sr. Ang kanyang mga magulang ay binigyan siya ng palayaw na Snoopy dahil na rin sa kanyang hilig sa panonood ng cartoons na Peanuts kung saan ay bida si Snoopy na isang aso. Sa murang edad ay umaawit at nagpapiano na siya sa Golgotha Trinity Baptist Church. Ang kanyang hilig sa musika ay namana niya sa kanyang tunay na ama na isa rin namang singer. Subalit ang kanyang ina at ang kinalakihan niyang stepfather ay nag-divorce noong 1995. Kaya bata pa lamang ay natuto ng kumayod si Snoop Dogg. Siya ay nagbebenta ng candy, nagdi-deliver ng dyaryo at mga nakabag na groceries para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Masasabi nga na si Snoop Dogg ay isang masipag na mag-aaral, matulungin sa pamilya at makadiyos. Pero malaki ang pinagbago ng ating bida nang siya'y magbinata. Madalas ay napapaaway ito. Noong ngang 1989, kakatapos pa lamang niyang graduate sa Long Beach Polytechnic High School ay hinuli siya sa salang may kinalaman sa at sa loob ng 3 taon ay pabalik-balik ito sa kulungan. Possession for sale of drugs. Sinasabi ng marami na member siya ng Rollin' 20s Crips Gang na kanya namang pinabulaanan. Ang ating bida kasama ang 2 pinsan nito at kaibigang si Warren G ay nagsimula silang mag-record sa bahay lamang. Tinawag nila ang kanilang grupo na 213 mula ito sa area code ng kanilang lugar sa Long Beach. Ginawa ni Snoop Dogg ng solo freestyle ang kantang Hold On at nilagay sa isang mixtape kung saan pinalad na umabot kay Dr. Dre. Napakinggan at sobrang napabilib ang producer, kung kaya naman agad-agad siyang pinatawag nito at pinag-audition. Sa tulong at turo ni DOC ay natuto si Snoop Dogg na iayos ang lyrics ng kanyang mga awit at kung saang parte ba ng kanta ito nararapat. Taong 1992, nang simulan niyang mag-record at ginamit ang pangalang Snoop Doggy Dogg. Isa sa unang kanta na kanyang nagawa ay ang theme song ng pelikulang Deep Cover kasama si Dr. Dre. Naging bahagi din siya ng debut solo album ni Dr. Dre na The Chronic. Dahil sa malaking tulong ni Dr. Dre ay mas nakilala siya ng mga tao at naging successful ang kanyang debut album na Doggy Style. Ang kanyang mga single na Who Am I, What's My Name at Gin and Juice ay naging top 10 most played sa United States. Kapag napag-uusapan ng gangsta rap ay palaging nababanggit ang pangalan ni Snoop Dogg dahil marahil sa sinasabi nilang isa siyang bayolente at misogynistic na mga awit. Pero may kakaibang katangian si Snoop Dogg. Habang ang karamihan ng mga rapper ay malakas at pasigaw ang estilo, siya naman ay very soft at smooth ang pagrarap. Yung pag narinig mo ay masasabi mong suwabe talaga. Noong 1993 ay nakasuhan siya ng murder dahil sa pamamaril kay Philip, isang miyembro ng kalaban niyang gang. Si Snoop Dogg ay napawalang sala noong 1996 dahil na rin napag-alaman na ang kanyang bodyguard na si McKinley ang totoong nakapatay kay Philip. Dahil sa pangyayaring ito ay naisipan ni Snoop Dogg na iwan na ang buhay ng gangsta. Nagawan pa nga ng maiksing pelikula ang kanyang kaso noong 1994. July 6, 1995 nang itinatag niya ang Doggy Style Records. Ang record label na ito ay lihitimong nakarehistro. 1996 na magkaroon siya ng collaboration kay Tupac. Ito ay ang Two of America's Most Wanted, isa sa huling kantang nagawa ni Tupac bago ito pinatay. Ang second album ni Snoop Dogg ay lumabas noong November 1996. Ito ay ang Dogfather. Sa kaparehong taon na ito ay umalis naman si Dr. Dre sa Death Row Records. Nang umalis ang kaibigan ay napag-isip ni Snoop Dogg na tapusin na lamang ang kontrata at iwan na rin ang Death Row. Isa sa pinakasikat na kanta na kanya nagawa ay ang Drop It Like It's Hot na nag-number 1 at ang Signs featuring Justin Timberlake at Charlie Wilson na umabot sa number 2 sa UK chart. Si Snoop Dogg ang kauna-unahang artist na naglabas ng track para maging ringtone noong July 2007. Ito ay ang It's the D.O.G. bago na i-release ito as single. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng rapper na si Snoop Dogg. Nabansagan pa nga siyang The King of the West Coast ng Vibe Magazine. Ang 19th studio album na Be
TLDR Back on Death Row ay inilabas noong February 11, 2022. Kasunod dito ay ang kanyang anunsyo na siya na ang opisyal na may-ari ng Death Row Records matapos itong bilhin sa MNRK Music Group, at nito lang ay naglabas ng kanta si Snoop Dogg kasama si Eminem na may titulong From the D to the LBC. Nakagawa si Snoop Dogg ng maraming kanta, kantang naging parte ng ilang pelikula o palabas, kanta kasama ang mga sikat at iconic singers, kantang nagbigay sa kanya ng parangal at pangaral. Mga kantang tuluyang nagpabago sa buhay ni Calvin Brutus Jr. aka Snoop Dogg. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking page ay mag-follow ka na para sa marami pang kwentong makata na ating pag-uusapan.